Hello everyone! Kumusta kayo? Long time no see. Naisipan kong mag-vlog ngayon dahil mag-video para magkumustahan tayo. Talking lang. Talking. Talking. Then let's have a coffee in the morning. Nag-short ako kahapon. Nag-video ako kahapon short pero na-block. Ewan ko kung bakit na-block. Kahapon is Sabado. Ngayon is Linggo. Kagigising lang namin dahil napuyat kami dahil umatid ng dibo yung anak kong bunso. So, alauna na ng madaling araw natapos yung birthday. So, sinundo ko. Kaya, bes na alas 2 na kami ng madaling araw natulog. Time check! It's 11:15 in the morning. Narinig yun? Narinig yun? Kumakalembang yung simbahan. Simbahan is near to my house. Diyan lang simbahan, no? Kapitbahay ko ang simbahan. Then, sa kabila naman, state police ng dito sa amin. Kapitbahay ko rin. So, kumusta na kayo? Hoping that you are all okay. And as for me here, still alive and kicking. Tumatanda na tayo, so kailangang ingatan natin ang ating mga sarili, yung mga matatanda, kagaya ko. Kailangan natin konting magiging mahina lang makataw pag tumatanda na talaga. I do believe that age matters. So, kahit ako, nararamdaman ko rin na ang aking katawan ay nanghina na rin. Not like before na talagang malakas yung malakas yung pangangatawan ko. Ngayon, talagang pag tumatanda ka talaga kinakalawang na nga. Totoo nga yun, kinakalawang na makasukasuan. Noon, ang mother ko noon ay actually, we are Ilocano eh. My mother is from Bigan, pero lumaki kami doon sa Pangasinan. Pero lagi kami sa Bigan dahil sa Ilocos Sur, dahil tuwing vacation, doon kami lagi nag-i-stay sa aking tita na walang asawa. So siyang naiwan doon sa ancestral house doon nila mother ko. Kaya tuwing vacation, dahil 5 kaming magkakapatid, nahirapan siya. Dinadala kami doon sa Ilocos dahil nga sa kanyang work being as a midwife, talagang masyadong madami siyang gawain. So, doon kami, ang tita ko na dalaga ang nag-aalaga sa amin. Pupunta kami doon. One ride lang naman kasi sa amin doon mayroong bus na pupunta doon. Diretso na yon, one way lang yon. Minsan nga pinapasakay lang kami sa istasyon ng bus, tapos susundin na kami doon. Actually, kung saan ang bahay namin sa Pangasinan is nasa sentro. So andun lahat, mga istasyon ng mga bus, lahat ng bus andun. So, madaling magbiyahe. Sabihin mo lang gano'n, madaling magbiyahe kasi lakad ka lang, andyan ang terminal ng bus. So, kahit nga ang mga pagkain, pag nagpapadala, dahil andyan yung bus lang, kapitbahay namin, susundin na lang namin kung saan ipapadala. So, malamig pa nga dito. Kagising ko lang namin Di pa ako nakapanjama pa ako Ito yung panjama ko kahapon. Di pa ako nagpapalit. Yun din ang isinuot ko.
Ah, malamig pa rin hanggang ngayon dito. Grabe, sobrang lamig pa. Pero at least dito sa amin hindi gaano. Sa mga bundok talagang umuulan. Kaya malamig, sobra. Ngayon medyo makulimlim na naman ang panahon dito sa amin. So, hoping that you're okay din dyan sa Pilipinas at maayos ang inyong mga buhay. Ako masyado akong busy. Busy in terms na lagi akong nanonood ng YouTube, lagi akong nanonood ng mga movies, kaya minsan alam ko rin ang bali-balita kung ano ang nangyayari kahit saan. Tsismoso rin kasi ako eh. Tsismoso ako. Ah, tingnan natin yung papayong panahon. Buksan natin. Oh, ganda lang panahon yan pala. Ganda lang ano eh, tempo. Paano ba magbaliktad dito sa cellphone na to? Nasaan ang baliktad nito? Ito pala. Oh, mali. Ayan o. Medyo, medyo maganda ang panahon, not unlike kahapon, talagang it's a rainy season. Isang linggong isang linggong umuulan, kaya malamig. Well. Ang bilis na panahon, tapos na ang Pasko, tapos na ang New Year. So, naligpit na namin yung mga Christmas tree dito sa bahay. Okay na, back to normal. Pero parang hindi back to normal eh. Dahil ngayon, February na. Ilang buwan na naman, magpapasko naman ulit. Actually, yung Christmas light ko doon sa may garden sa labas eh, hindi ko na tinatanggal eh. Hindi ko tinatanggal. Kung ilang taon na yan doon, hindi ko tinatanggal talaga yon. Kasi ang bilis ng panahon eh. Kita mo, kapapasko pa lang, kanyo New Year pa lang. Ngayon, February na naman. Ilang buwan na lang ulit. Pasko na naman. Burn na ulit, burn. Mag-start ka ng burn ng September. September, October, November, December, Pasko na ulit, New Year na ulit, ang bilis na panahon. Kaya yung mga Christmas light ko doon sa garden, hindi ko na tinatanggal eh. Doon na yon. Doon na yon. Ah, ano pang sasabihin ko? Wala man akong sasabihin eh. Talagang dumanat ako sa inyong mga wall kasi matagal na akong walang vlog. Kasi yung mga short ko eh, nag-block. Ewan ko kung bakit. I want to make video or short uh, to, to remain my face in YouTube. Ah, YouTube. Ah, akala mo totoong vlogger, akala mo totoong tawag mo dito, totoong may channel. actually, actually hindi totoo yun. Hindi ako vlogger, hindi rin ako tawag ito. Actually, yung channel ko, I will not consider it as a channel eh. I am considering my YouTube as
Parang Facebook, gano'n. Kasi sa Facebook kasi noon lagi akong nag-a-upload ng mga pictures, videos, na-erase lahat yung dating ano, na-erase lahat. So, naisip ko na 'pag mag-a-upload ka ng mag-a-upload, your memories in Facebook is not worthy. Worth siya pero nga lang how long it lasts sa Facebook, how long it lasts in Facebook. So, yung dati ko ngang mga videos wala na, eh. So, hindi na ano, yung mga pictures gano'n wala na. So, naisip ko na mas okay sa YouTube. Kasi once na nasa YouTube ka, YouTube will stay. YouTube will stay. Pangmatagalan ang YouTube. Kasi ang YouTube is a pioneer. Is a pioneer ang YouTube. So, talagang pangmatagalan yan. So, pagdating ng panahon, matanda na ako, makikita ng apo ko, lolo ko yan lolo ko yun tignan niyo lolo ko, walang ngipin. Bata-bata pa pala ako nung napunta sa YouTube. Ngayon, tumanda na ako, nasa YouTube pa rin ako. It's not about earnings, it's not about something else, but it's about dumping my memories. It's all about seeing my memories in YouTube. Kaya YouTube, wag kang bura ng aking video kasi magagalit ako sa iyo. I will crush you down. Joke. Kaya what else I can say? Nag-iisip ako, hindi ko maaking sasabihin eh. Hindi ko makaking sasabihin eh kung ano ang ikikwento ko sa inyo eh. Nung New Year, nagsimula pa lang ng Pasko hanggang sa New Year, I was sick. Dito parang there is a blizzard of windy. Yung lamig niya talagang pumapasok sa ulo, parang pumapasok sa buong kalamnan mo. Actually, New Year is not good for me. I'm on bed, proper. Noong Pasko, masama na ang pakiramdam ko. Bisperas pa lang ng Pasko, pero nakapagluto pa rin ako, ano pa rin ako. Pero masama na talaga ang pakiramdam ko noon. That time. I'm always trying to be okay. Kahit hindi. I'm always trying to be okay. Kahit hindi. Pero, noong New Year, talagang I'm on bed. I'm on bed. Pero naka-recover din naman agad ako. Just like before. Pero ngayon kasi, pag matanda ka na, mahirap nang mag-recover. Medyo matagal. Nung bata ako, nung medyo bata-bata pa ako, pag nasusugatan ako, kapag nagkakasakit ako, pag nahulog ako sa punong kahoy, pag nahulog ako sa hagdanan, bali-bali ang mga buto. After a week, I was already healed. After a day, 2 days, 3 days, I was already healed. Kahit nasugatan ako, pag tumutulo ang mga dugo, after a day, it take days, 1, 2 days, okay na ako, magaling na ako. And now that I'm an old, medyo matatagal. Gaya nung Pasko, nung nagkasakit ako nung Pasko, it takes me 1 week to recover. Kahit masakit, pero at least I'm trying to be okay, always okay. But syempre, even your spiritual will is strong, but your human body is weak. So it's useless. Kasi ang espiritu natin ang bumubuhay sa atin, ang nagdadala sa atin eh. Kahit malakas siya, kung ang katawang tao mo ay mahina na,
ay medyo weak na ang pagre-response, talagang matagal. Kasi, ewan ko kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Kasi ang tao kasi, dalawa yan. Mayroon siyang espiritu na nasa loob at mayroon yung katawang tao. Pag natutulog ka, kahit sipain ka niyan, pag wala kang consciousness, kahit sipain ka niyan, sampalin ka, wala kang mararamdaman. Pero pag gising ka, kapag conscious ang iyong espiritu, masasaktan ka. Pag sinampal ka, tadyakan ka, conscious ka, masasaktan ka. So, ganun. So, huwag kayong maniniwala na ang tao, pag namatay na, is just dead, is nothing, no. Believe it or not, katawang tao lang ang mamamatay. Pero yung spiritual being natin, yung nasa loob natin, it's some sort of energy that is inside our body. Yun ang mabubuhay. Pero mahirap din yun nga, pag nabuhay, kapag pag namatay ka na, pag hindi magandang yung mo, ay, mahirap na magsalita, pero it's worth it always being a good person, I tell you. And talagang pag may edad ka na, kailangan mag-ingat-ingat sa sarili natin kasi weak na ang katawang tao. Weak na ang katawang tao natin. Para yung mother ko noon. So, noon, ayaw ko pa siyang ibigay noon. Galit ako. Nung nakita ko na nahirapan na yung mother ko kasi pag may edad ka na nagbubutas-butas na yung katawang lupa mo Yung mga puwet mo, nagkakaroon ng holes. Talagang kinakain na ng bakterya. Kasi ang mother ko nahihirapan na siya noon Ayaw ko pa siyang ibigay noon. But, nung nakita ko yung pinicturan ng kapatid ko, kaya hindi na kasi sa kakao, kasi pag matanda ka na, upo ka ng upo, ay hindi na mabubugbog yung pit mo dun sa kakaupo mo. Kaya masakit man dati sa kalooban ko noon ibinigay ko na ang mother ko Ibinigay ko na siya noon. Kasi nahirapan na yung katawang tao niya. Yung human body. Kakalungkot pero gano'n talaga. Even the rain of heaven sympathizes with me. Talagang nagsiyakan sila. I have seen them in my visions. They cried. I have seen them in my visions when my mother died. So, nakakalungkot man pero talagang tinanggap ko na noon dahil nahirapan na yung katawang lupa niya. Nahirapan na siya. Maramdaman yung sakit. But, hindi ko man lang siya makakasama bilang tao na, pero at least, I'm sure na nasa mabuti siyang kalagayan sa kabilang buhay. So, andun siya ngayon sa magandang place. Ano bang sasabihin ko? I don't know what I'm trying to say. Ilang minutes na ito. Matagal-tagal na rin ito Actually, I'm watching Netflix. Nag-movies. Or, in YouTube, meron na yung mga videos na mga old songs
na ni-remix nila, ginawa nilang disco o modern. Magaganda. Ginagampanan ng mga European girls. Maganda kung ano, papanurin nyo yung mga songs, mga disco, Euro disco. Mga Euro disco, ganyan. Diyan na pinapaunahan ng mga European, dinadagdagan nila ng A1, kaya lalong gumaganda yung impact ng music dahil yung mga videos nila ginagawa nilang A1, kaya yung A1 na ang nag-adjust. That is the problem nowadays also, dahil yung A1 na yan is kahit nakatayo ka lang, kahit picture mo lang na ganyan, pwede niyang pasasayaw yan, paganon-ganonin ka, pwede ka niyang pagalawin. Even your worst picture, kaya niyang pagandahin. That is the power of A1. Yan ang problema rin dahil some year, kapag ang A1 will take over, lalo pag napasok na nila ang naka-computer mo yan, nakapasok na sa loob ng computer ang program ng A1, baka sila na ang magiging director ng buhay ng tao. Kasi naka-program na pag sinabi na ang A1 ay work 8 hours, work 9 hours, tapos you should complete the 8, 9, 10 hours of working. So, meron yung tawag mo doon? Meron yung timbro doon na igaganon mo. So, mayroong mga camera, nakikita niya. So, ang A1 ang magpo-program lahat niyan. One mistake, sigurado kapag nakagawa ka na hindi maganda, tanggal ka sa trabaho. So, sa madaling salita, magiging manager siguro ng mga trabaho ay ang A1 na. Ang A1 na ang pinaka-assistant ng boss. Kasi kapag pinasok na ng A1, kunwari, ako ang boss lang sa isang company. So, kinabitan ko lahat yun ng telecamera. Tapos, in-insert ko ang mga programs sa computer. Ako bilang may-ari na tao, wala lang akong problemahin. Kasi ang A1 na ang magsusurveilya ng mga tauhan ko. Siya na ang mag-check ng mga time card. Siya na lahat ang mag-check ng work capability ng mga tao. Sila na, lahat na pag ipinasok mo yan sa computer yan. Akala nila A1 is a joke. Nag-i-enjoy sila sa A1. But I'm telling you, A1 is very dangerous. Dahil hindi sila workforce. Sila ang mata, sila ang direktor. Sila ang direktor ng sila magiging direktor ng mga tao. Imbis na tao ang direktor, ay ang computer ang magiging direktor, A1. Dahil program lang yan You are the boss. Iproprogram mo yung computer with telecamera, with camera. Lahat yan, may mga camera lahat yan. Ang wala lang dito, CR. Yun, privacy yun. CR at saka yung mga importante, mga kusina, ganon. Mga kusina, kalahati siguro, pwede nang kuhanin, pero yung lahat ay hindi pwede. Mayroon namang yan na restriction May restriction na bawal. Ano pa sasabihin ko? So, ano pa sasabihin ko? Wala na akong sasabihin Ano pa sasabihin ko? I-upload ko na ito mamaya. So,
So, kumusta na lang kayo lahat and enjoy life. Enjoy lang tayo habang buhay tayo dahil tawag mo dito, dahil maiksi lang ang buhay ng tao. Napakaiksi. So, tingnan mo nga, ako, I can't imagine na I'm already at this age. I'm already 55 years old. I can't imagine na nakaabot na ako ng 55. And surprisingly, kahapon nung umattend ng dibu yung anak ko sa kanyang classmate, umattend siya ng dibu kasi classmate niya yun sa school. Kasi yung anak ko, nagdibu na siya. Ngayon, ito naman classmate niya na kaibigan niya. Nung inayusan yung anak ko, wow, sabi ko ganyan eh. I can't imagine. Dati, binibaby ko pa lang yan noon. Ngayon, grabe, ang lalaki na ng mga anak ko, mga dalaga na pala. So, you know, they are not considered anymore as a baby or adolescent. They are already considered as, paano mo sabihin? As a lady. As a lady. Grabe, ang bilis ng panahon. Pero sabi ko sa mga anak ko, kahit matatanda na kayo, kahit ugod-ugod na ang papa nyo, you are always be my baby. My son and my daughter, you are always be my baby. Minsan nga nagiging ulyanin na rin ako sometimes dahil habit ko kasi yun eh. Napag andito siya sa bahay, oh, magpajama ka na at malamig, oh, kumain ka na. Minsan my son tells me, especially nung nasa Pilipinas kami, year 2024, Papa, matanda na ako. Papa, matanda na ako. Mamma mia. Yung mga habits ko noon na yung ginagawa ko, oh, kumain na kayo, maglahat na kayo, oh, yung damit mo, gato-gato. Lahat pinupuna ko. I forgot na matatanda na pala yung mga anak ko. My son, yung binata kong anak is already 26 years old. And itong bunso is 18 years old. So, grabe ang bilis ng panahon. Sabi ko nga kung may babalik ko pa lang ang panahon I can do more what I can do. Makakagawa pa ko ng mas marami para sa kanila. Pero wala na, hindi ko na maibabalik ang nakaraan. So, I tried my best, mapalaki sila ng maayos, lumaki sila ng maayos. That is I'm proud of. Hindi ko man natupad ang aking ambisyon sa buhay. Hindi ko na failure man ako sa lahat ng bagay. Sabi mong ganun dahil ganun ang tingin ko sa aking sarili. I am a failure of everything. But one thing for sure, I'm not a failure with my family. I'm not a failure of my children. Napalaki ko silang maayos, mabuti, higit sa lahat, may puso. Marunong silang magmahal, marunong silang may disiplina sila. So, hoping na lahat ng aking naituro ay madadala nila habang sila ay nabubuhay. I'm proud to be a father na napalaki ko ng maayos ng aking mga anak. So, I don't care if I am a failure of my life. I don't care. But one thing for sure, I'm not a failure to my children. Kasi ako, lumaki din ako na I become a mother and a father of my own. Dahil my father is ay sundalo. My mother is so malit pa lang ako, elementary pa lang ako, wala nang tatay ko sa tabi ko. Nanay ko lang ang nasa tabi ko, siya nagpalaki sa amin until umabot ako ng first year high school.
second year high school nung nawalay na ako. Second year high school hanggang graduate ako ng college. So, from second year high school to college hanggang graduate ako, I was dependent. I live with my own. Pinapadalahan nila ako ng allowance. They don't even know kung ano ang aking ginagawa, kung may sakit ako, kung napapaaway ako. Wala silang wala silang balita tungkol sa akin. I live my life alone. Kaya kahit papaano ay nabuhay ako dahil siyempre college life is maraming temptation, di ba? Napapaaway ka, napapatrouble ka, but kahit papaano naman maraming gusto sa akin dati na pumatay noon. Hinahabol-habol pa nila ako doon because stricto kasi ako. I am a cadet officer kasi noon stricto ako noon, kaya ang daming gusto sa akin noon, kaya I survived the high school life and college life with my own. Kahit sa murang isip ko is siguro ito ang destiny ko Siguro ito ang destiny ko na makalabas ng Pilipinas, makapag-abroad. Pero I can't imagine talaga na wala talaga sa vocabulary ko na makalabas ako ng Pilipinas Kasi my mission in life is to finish my college studies and to become a soldier. Because my uncle and my father is a soldier. And many relatives, lahat sila masundalo lahat. So, that is my goal in life. But life changes. So, ewan ko ano nangyari sa akin. Siguro ito talaga ang destiny ko because naging sundalo din ako, pero may lumapit sa akin. Sabi sa akin, your life is in danger. Sabi ganyan. Huwag natin pag-usapan yan. Mayroong lumapit sa akin na okay, ano pang sasabihin ko? Ano pang maikikwento ko sa inyo? About YouTube. Nag-i-enjoy ako sa kapapanood ng YouTube. Lalo na si Itlog ng Pinoy. Hello, pare ko Jem, Maria, hello. Ayos, nakakapag-enjoy naman. Yung Baguio trip mo, yung Baguio vacation mo, wow. Maganda talaga dyan sa Baguio, Benguet, bandang dyan mataas na area dyan It's a nice place. But, maganda dyan dahil nga pag umuulan kasi, dahil bundok, yung agos ng tubig ay mabilis. So, floodings, I think, is not possible on that place. Flooding is not possible in that place. So, ano lang siguro kapag may problema sa hydrology. Ewan ko anong tawag doon, anong Tagalog doon? Hydraulico problem. Ano ba yan? Ewan ko anong tawag yun, yung mga tubig sa bundok, yun ang problema lang. Kasi dahil too much water, minsan naglalandslide dahil lumalambot yung mga lupa. Dahil nga minsan kasi mga tao din kasi ang may kasalanan niyan. Kasi ginagawa nilang minimina nila yung mga lupa, kaya nagkakaroon ng side effect. Nagkakaroon ng problema because the earth is not also the earth.
the earth has also a life. The earth is alive. May buhay din yan. Like us, like a human being. May mga veins yan. May mga bloods din yan. Yung mga apoy-apoy na yan. Mga lava na yan. Mga water na yan. It's just like us. Like a human. We have bloods in our veins. We have water in our body. Ikaw naman, kung ang tao, susugatan mo yan, siyempre, maapekto ng buong katawan mo. The earth is alive. Hindi mo pwedeng saktan ang mundo. Because, saktan mo yan, ibabalik niya sa'yo yung sakit na ginawa mo. That is the problem of people. Oh my goodness. You hurt the earth, then the earth will gonna hurt you. You love the earth, you take care of the earth, and she will take care of you. Hindi yan na silya o mesa na sipain mo, na ihampas-hampas mo yung upuan na okay lang. Ang earth, kapag ginanyan mo, ay maapektuhan ang kanyang life form. Maapektuhan din ang buhay natin dito sa ibabaw ng lupa. Ewan ko ba, yung tao do not use head. They are using their greed of money. They are using their greed of... Alam kasi nila na ang money is power. Money can buy everything. Money is very dangerous. Wealth is very dangerous. Why? Because wealth, money, you can buy everything. Even the dignity of a person. I tell you the truth. Even the dignity of a person, you can buy everything if you have lack of money. Kaya alam nila yan. Alam nila yan. You can buy everything if you have money. Kaya yung iba ay nakakalusot dahil ganon. Financial walking. Financial walking is very serious problem. Financial influence. Kaya maraming gustong magpolitika. Hindi para tumulong o magserbisyo sa bayan, kundi dagdag pang problema. I don't even imagine why people are so greedy of everything. I don't imagine why people is so greedy. Really, really greedy. Alam mo kung bakit? May sweldo na nga sila. Hindi pa sila kontento. Ang lalaki na ng masweldo nila, hindi pa sila kontento. Gusto pa nilang talagang, biro mo, ipapakain mo sa pamilya mo, ipapakain mo sa ang mga anak mo ay galing sa hindi mabuting pamamaraan. Sus, anong sikmura mo doon, napakakainin mo? Napakaganda siguro kapag ang iyong ipinapakain at inaano sa buhay mo ay yung galing sa iyong malinis na pamamaraan. Wala namang masama magpayaman, wala namang masama basta you are diligent in working, masipag ka magtrabaho. Galing sa mabuting pamamaraan ang iyong kinikita galing sa pinagpawisan mo. Di ba napakasarap nun? Di ba? Tingin ko lang. Pero kapag yung iba talaga, kahit alam nila na galing sa hindi mabuti, nag-enjoy pa sila. Pupunta ng Baguio, pupunta ng even abroad. Talagang, kasi marami silang pera eh.
ini-enjoy nila yung pera ng galing sa hindi mabuti. What's the matter of you guys? What's the matter of you? Huwag kayong makikinig sa mga dikta ng huwag kayong makinig sa dikta ng inyong minsan kasi yung minsan medyo it's very dangerous. The head is very dangerous because sometimes the intelligence ay ginagamit sa panlalamang. Kaya that's it. Wala na akong ibang maidadagdag pa. Live worthy in this earth because worthy is being always a worthy. Hindi tayo permanente sa mundo. Dito, dumadaan lang tayo rito. 100 years lang ang itatagal natin dito. From 1 year old to 100 years maximum. Maswerte ka lang kapag umabot ka ng 100. Pero mas maswerte pag umabot ka ng 110, 120, di ba? But hindi mo na ma-appreciate yun. Pag matanda ka na, hindi mo na ma-appreciate. So, in this world, ma-appreciate mo lang ang buhay kapag nag-edad ka ng pag nag-high school ka na siguro, pag nag-high school ka, tapos nag-college ka, nag-asawa ka, nagpamilya ka, gano'n, ma-appreciate mo lang yan. Buhay. Pero kapag nag-retire ka na, kapag hindi mo na kayang magbiyahe-biyahe, hindi mo na ma-appreciate. Hindi mo na ma-appreciate ang buhay. Kasi pag matanda ka na, stay at home. Hindi mo na kayang magbiyahe, hindi mo na kayang mag-farming, hindi mo na kayang magiinom, hindi mo na kayang mag-video karaoke sa mga bar. At the age of 70, gano'n. Nakakapaiksi ng buhay para sayangin ninyo. Ang kapalit niya, napakabigat. Napakabigat ng kapalit. I tell you the truth. Mahirap magbayad ng kasalanan sa kabilang buhay. Mahirap. Iiyak ka ng dugo. Iiyak ka ng dugo. You cry with blood, my friend. I tell you the truth. Yan ang mahirap sa tao. You are brainwashed. Na pag namatay ka is cut off? No. Oh. Yes. Ayan nagsalita aking boss. Okay, hanggang dito na lang. At naparami ang aking usapan. Ayan sometimes mag-share ulit ako sa inyo ng kwentuhan ulit tayo. Okay, salamat sa inyong lahat at padaan sa inyong mga ball. Kung sino man ang sa inyo ang tawag mo dito, kung sino man sa inyo ang may hindi maganda sa buhay ay may dahilan yun. Lahat naman ng tao na mayroong pinagdadaanan ay hindi nanggagaling yun sa iba yun, kundi nanggagaling sa inyo. So, wag niyong isisi lahat ng ating pinagdadaanan sa ibang tao o sa Diyos. Wag niyong isisi yan. Dahil kung dumaan ka dito sa lupa, you have your free will. You have your choice of life. You have the way, the choose of your own life. So kapag ang choice mo ay yun ka na. Kapag yun ang gusto mo talaga sa buhay mo. So, hello and enjoy life at the fullest because life is very short and life should be enjoyed to be worthy and to be nice to everyone. Have a good day. Baboy!